Pangulong Marcos, mga kabrigada, pinakamalaking isda o personalidad sa flood control controversy. Ayon yan sa isang kongresista. Naniniwala si House Deputy Minority Leader Antonio Tino na dapat tutukan sa investigasyon sa flood control scandal si dating PLLO Head Undersecretary Adrian Bersamin. Ayon kay Tino, kung nais na matumbok ang pinakamalaking isda na sangkot sa anomalya sa flood control, kailangang imbestigahan si Bersamin na itinuturong bagman ni Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Marcos anya ang pinakamalaking isda na tinutukoy. Kaya ang punto ng pagsisiwalat ng umano'y palitan nila ng text messages ni Bersamin ay upang dalhin sa tamang direksyon ang pagsisiyasat sa corruption scheme. Punto nito, kapansin-pansin na pinangalanan na ang Pangulo na direktang tumatanggap ng kickback mula sa flood control sa pamamagitan ni Bersamin at nagmumula kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ngunit tila isinasantabi lamang anya ito ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, Independent Commission for Infrastructure o ICI at ng Ombudsman. Kumbinsido ang kongresista na indikasyon nito na tila pinoprotektahan si Marcos lalo't hindi man lamang siya pinahaharap sa investigasyon. Batay sa text messages na nanggaling umano kay Batangas Representative Leandro Legarda Leviste, 8 billion pesos ang kickback ng Pangulo mula sa 52 billion pesos na halaga ng flood control projects. May itinatago nga bang administrasyon? Ito ang mabigat na pahayag ni House Deputy Minority Leader Edgar Erice na nagsabing tila nangangamba umano ang kampo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa posibilidad na maging Pangulo si Vice President Sara Duterte sa 2028 kaya umano handang isakripisyo ang katotohanan. Ayon kay Erice, ang tinutukoy na katotohanan ay kaugnay ng mga aligasyon ng malawakang katiwalian sa kaban ng bayan, kabilang ang mga proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso na umano'y nasayang at hindi napapakinabangan. Dagdag pa ng mambabatas, makikita ito sa anyay kawalan ng malinaw na direksyon sa investigasyon sa mga hinihinalang anomalya sa flood control projects na kasalukuyang tinatalakay sa Senado.